Dito tayo sa CEU, mainit. Papasok tayo because of the orientation ng bagong estudyante, tsaka recognition ng mga bagong estudyante na gumawa ng kasaysayan sa history ng CEU. Ikot-ikot lang tayo. By the way, that's San Beda. Meron din silang College of Medicine dyan. Chairman din yung kaibigan ko. Nagpupuhin lang tayo sa kotse. Kaya kita nyo, yung ganda. Kulay pink. Ito yung mga estudyante ko, nag-e-enjoy. May sayaw-sayaw pa, oh. Ito yung TikTok queen dito, eh. Okay. Balik tayo sa room. Breast mask? Breast mask. Sino ba sunod? Breast mask? Lipoma. Ano ba? Lipoma. Let's go. Ha? Breast mask. Sige, go. Ang next case is a breast mask. Ayos may presentation. Mayroon pa silang ito so breast cancer awareness. Ayan, ganyan kami kasaya dito pag nagdadrama. Nagdadrama sila on breast cancer awareness. Mga kababaihan na 40 na po, ay pwede pong kumonsulta sa doktor at magsagawa ng tinatawag na mammogram kada 2 taon. Pwede din yung breast exam o yung pagsusuri ng sarili suso sa baka o clinical na breast exam kung saan ang doktor gusto ang mag-check. So mga kabarangay, walang forever. Meron nga pala tayong inimbitahan. Siya ay nagkaroon forever for inviting me and giving me this opportunity to share you my story. Pero bago ang lahat, gusto ko muna kayong mabuhayan. Pag sinabi kong Su, sabihin niyo So! Su! So! Su! So! Maraming salamat. So ako nga po pala si Dina Suzoku. Ito nga po pala ang aking asawa na si Alan Suzoku. Ako ay 44 years old and I am a Su survivor. Yan. Way back 2020, I was diagnosed with breast cancer. Normally sa mga breast cancer awareness, mayroong mga nagpapatotoo, nag-witness. So, as early as 2018, meron na po akong nakakapa sa aking ingatan niyo yung suso niyo, ha? Just 39 years old at that time. I was starting my own family, kakakasal ko lang. I was starting to raise my kids, and I was busy at work that time. So, hindi ako aware sa mga signs and symptoms ng breast cancer. So, akala ko simple, buko lang siya na pwedeng mawala. But to be honest, I was just scared of what it would be. Pero alam naman natin na kahit anong bukal na masakit is not normal. So, nag-search ako sa internet. Papanood na, papacheck up na yung may breast tumor sa doktor. Ayun ang doktor. yung sakit po ba sa scale of 1 to 10 ay gano'n? Mga 4. Mga 4. Bukod po dun sa pananakit. So yung mga history taking, very important. May iba pa po ba kayong napapansin na pagbabago? Ito may suso, may bukol sa suso. Yung pasyente, ayun, ipapaano na breast ultrasound kasi may bukol sa suso. So, in-explain yung resulta ng kanyang examination. Or daw baliwalay ng mga bukol sa katawan. Nagmamahal, Rosmar Binen. Okay. Ito po si Sasabog na nagpapaalala ng ikaw ang bida sa kwento ng iyong. Ito naman, group 3, may bukol. Ito yung group. Ito, nagpe-prepare pa sila. High school life. Batang high school life ay walang kasing saya. Bakit kung graduation na, niluluha ka talaga? Kaya, ang isang grupo ng mga maghahalapit na kaibigan ay nag-party para mag-goodbye sa kanilang high school. Uy guys! Ano to? Ano yan? Pagod ka ng aso o
Si Dre ay naging mayor at nag-pursue ng business dahil gastador siya at kailangan niyang yumaman. Ayos ah. Si Ana naman ay naging teacher dahil madaldal siya at kailangan At may bukol na siya ngayon. ng chismis niya sa buhay. Si Richard naman ay naging professional MMA fighter kasi bakit hindi? So ito, meron bukol sa kamay ngayon. Enlarging mass. Oo, hinihintay ko nga maging Phoenix Mutant Ninja Turtle ako. Kaso, medyo lumaki, no? Oo. Medyo lumaki. Alam mo, ipacheck mo yan. Kasi yung kapit-bahay namin, ako may ganyan din. May bukol din? Oo, tapos ano nangyari? Tutulog ko man siya. Ha? Ba't naman? Eh kasi, Kaya dapat pag may mga bukol, papa-check up kayo. kasi yun, nakatulog ng kamay yun. Sabi daw, yung bukod daw, May comedy skit pa. Thank you. No, papa-check up na yung kamay niya. So, balik, kuha ko muna ng number, tapos hintay ko na lang ang So, may number pa. Okay, ito na yung kanilang history taking. Importante rin yan habang kinukuha ng vital signs. Kasi meron siyang bukol ay no, nasa right forearm. Ito na yung doktor, check yung bukol sa kamay. Papa-laboratory na yung kanyang dugo at saka yung kanyang kamay, x-ray daw. Ito na yung doktor ay follow up na after ma-check ng radiology yung kanyang bukol. Isa sa hospital. So okay ulit, check ulit. Meron tayong doktor, chinecheck niya yung diagnosis ng mga estudyante niya kung tama. Ito nangyayari sa medical school tsaka sa ospital. Pag meron kang estudyante, nagtuturo ang senior doctor. Ngayon, na-diagnose siya na meron tumor sa braso at taba. Lipoma. Lipoma is benign DNA cancer na tumor ng taba na nasa ilalim lang ng skin. Kaya nag-decide yung tatatanggal lang daw. Okay, tapos na. After ng drama, sila ay nag-exam na. Okay, tapos kami sa aming role-playing. Enjoy ako sa mga estudyante, napakagaling ng mga taga-CU talaga. Very good, excellent. So I give a perfect score to all of them. Ganun sila kagaling.